Totoo ba na ang Paris ay city of love at kapag pumunta ka dito may in love ka talaga? Pero bakit nung lumuod at nag-propose si Daddy Tano, hinampas ko siya, tawa ako ng tawa? At mas iniyakan ko pa yung bag. Hi mga Marikoy, pagkatapos ng Pasko from Belgium, dumiretso na kami sa France. Syempre dito sa Paris kami mag-i-stay. Umabot ng 5 oras yung biyahe namin papunta dito. Kaya gabi na kami nakarating ng hotel at nakapag-check-in. Dahil napaka-supportive ni Daddy Tano, kahit gabi na inayahan niya ako na lumabas. Dito kasi sa Paris, yung elementary best friend ko at nagkita kami. Kape kaming dalawa, tumabot yata ng 1 oras yung pagkakwentuhan namin. Dahil kaka-birthday niya lang, nakakita ako na nagtitinda ng bulaklak, kaya binilan ko siya at binigay ko na din itong pasalubong ko na tuyo. Idala nga pala siyang champagne at saka champagne glass mga Marikoy, kaya yan, nag-celebrate kaming dalawa. Gabi pa lang mga Marikoy, kakadating pa lang namin dito pero halos nalibot ko na yung buong Paris. Ang saya-saya lang din kasi parang nasolo namin yung mga tourist spot dito. Anyway, kinabukasan pagkatapos namin nag-almusal, naligo na kami kagat at nagbihis na. So yung first gala namin sa Paris as a family, as a group. Kaya pinaggandahan ko talaga yung susuotin namin mga Marikoy. Gusto ko matchy-matchy kami, lalo na kaming dalawa ni Jace. Merong touch of red, kahit natapos na yung Pasko, random na random pa rin namin yung Pasko dito dahil magkakasama kaming tatlo. Kasama kami na nililibos yung dream destination namin. Nasa bus nga kami, medyo teary-eye ako. Kasi bata pa lang ako, grabe na yung mga trabaho na pinasukan ko. 12 years old pa lang ako, naging kasambahay na ako, nag-alaga din ako ng baby. Tapos yung official first job na pinasukan ko ay bilang isang Jollibee crew. Sobrang hirap ng buhay namin noon, kaya never ko na-imagine na mapapadpad ako dito sa Paris. Mga napapanood ko sa TV at nakikita ko sa social media, ngayon eto, abot tanaw ko na. Itong si Daddy Tano, OFW siya nung nakilala ko. Hanggang sa lumabas si Jace, mga Marikoy, LDR pa rin kaming dalawa. Sa totoo lang, ang pangarap lang namin noon ay makauwi siya for good dahil kailangan namin siya, lalo na ni Jace. Pero magaling si Lord, masigit pa yung binigay niya sa amin. Makauwi si Daddy Tano for good, nakapag-reopen kami ng business. Tapos binigyan niya pa kami ng pagkakataon para libutin yung mga bansa na gusto naming puntahan. Niniwala ako na nakikita niya tayo at hindi niya tayo pinapabayaan, lalo na kapag wala naman tayong inapakan na ibang tao. Kasi itong 2025 mga Marikoy, feel ko talaga yung presence ni Lord sa akin. Oo, na-diagnose ako na merong bukol sa ulo, pero hindi naman naging sapat na dahilan yon para questionin ko siya. Dahil kahit na meron akong bukol sa ulo, mga Marikoy, hindi niya inayaan na mag-isa ako na harapin ito. Hindi rin siya pumayag na wala akong sapat na pera para magpagamot. At ang pinaka-importante, inayaan niya munang pinakita sa akin kung gaano nakalaki yung improvement ng anak ko. Pina-realize at pinaramdam niya sa akin na ito na yung tamang panahon na unahin ko na muna yung sarili ko. Minsan, dahil sa mga pagsubok na binibigay niya sa atin, mga Marikoy, nakakalimutan na natin yung mga blessings na natatanggap natin. Popokus tayo sa pagsubok at hindi na natin nakikita na minsan nire-ready niya lang tayo. At nasa atin ito kung paano natin dadalhin. Tingnan niyo naman ako na may bukol sa ulo, nandito ngayon sa Paris. Di ako nagmumukmok dahil alam ko may plano si Lord sa akin at nagtitiwala ako sa kanya. Anyway, pagdating namin dito sa Eiffel Tower, maiyak na sana ako mga Marikoy, kaso itong si Jace wala siya sa mood. Napakadami namin kasama kaya napigil yung luha ko. Pag umiyak ako, lalong magmuryot itong si Jace, kaya sumayaw-sayaw na lang kami at nag-jump. Kaso wala pa rin talaga siya sa mood, ayaw niya makisama sa picture-picture namin. Kaya binantayan na lang siya ng group leader namin at kaming dalawa na lang ni Daddy Tano yung nag-picture-picture. Abe, totoo pala yung sinasabi nila na Paris is city of love. Pakasaya naming dalawa ni Daddy Tano at walang katumbas na halaga itong nararamdaman namin. Sa sobrang saya nga ni Daddy Tano, binuhat niya pa ako. Anyway, pagkatapos namin dyan, sumakay na kami ng cruise at 1 oras kami mag-i-stay dito. Nakaakyat pa namin sa taas mga Marikoy, grabe pala yung lamig dito kasi napakahangin. Kaya nung napansin ni Daddy Tano na medyo nilalamig si Jace, sinanggal niya yung suit niyang sweater at binigay niya kay Jace. Sabi ko sa kanya, baka siya naman yung lamigin, okay lang daw, basta si Jace daw ay okay. Nga pala ni Daddy Tano si Jace sa akin, kaya yan, nag-moment ako, tumayo ako dito. Kahit na malamig mga Marikoy, hindi ko masyadong napipil dahil nangingibabaw yung saya sa puso ko. Alam nyo ba, gusto kong isigaw dyan, ma, nandito na ako, sana nakikita mo ko na napakasaya ko. Pasensya ka na ma kung ngayong Pasko ay hindi kita napagsindi ng kandila. Dito na kasi ako sa Paris, meron na akong asawa at meron na din akong anak. Matagal mo nang hinihiling sa akin. At alam ko, naiintindihan mo kung bakit wala ako ngayon dyan sa puntod mo. Dahil nandito ako, napakasaya ko dahil tinutupad naming buong pamilya yung mga pangarap namin. At alam ko kung napapanood
pinapanood mo kami, napakasaya mo din. Maraming salamat ma kasi pinamana mo sa akin yung katatagan na meron ka. Hindi ako aabot hanggang dito kung hindi ko nakuha yung katatagan mo. Anyway, bago pa tayo mag-iyakan lahat mga Marikoy, unahin ko na muna yung gutom namin. Gutom nga pala kami dyan kaya kumain na muna kami bago pumasok sa Gallery Lafayette. Pagkatapos namin kumain, dumiretso na kami dito sa Maysionette. Sabi ni Daddy Tano sa akin, ako na lang daw yung pumasok, dito na lang daw sila sa labas para makapili daw ako ng maayos ng gusto kong bag. Totoo lang, ayoko na sanang bumili ng bag dito pero itong si Daddy Tano, pinipilit niya ako. Serve ko daw ng bagong bag at dito na daw ako bumili kesa sa Pilipinas. Nga palang heart shape yung unang na-type ko kaso hindi siya bet ni Daddy Tano. Dadalawang isip din ako kaya yung isa na lang yung kinuha ko. Tapos bumili din kami ng tig-isang pabango ni Daddy Tano. Nga pala lagyan ng pangalan at ipa-personalize kaya nagpalagay na kami. Sa kanya, Daddy Tano yung pinalagay niya, ako naman Marikoy. Katapos namin dito nakaramdam ng gutom si Jace at nagre-request siya ng pizza. Buti na lang may cafe na malapit dito nagsiserve sila ng pizza kaya dito na lang kami kumain. Walang pahinga-pahinga mga Marikoy, nagkaya na pumunta kami ulit dito sa Eiffel Tower. Tataka pa nga ako kay Daddy Tano kasi siya yung excited na pumunta dito. Sabi niya meron daw siyang isi-shoot na video. Ano daw kaming gagawin? Magja-jump daw kami mga Marikoy. Ayun pala, magpro-propose siya. Nagulat talaga ako dyan kaya nahampas ko siya. Tawa ako ng tawa. Sino ba namang hindi magugulat? Kasal na kami mga Marikoy tapos bigla siya nagpo-propose. Bakit? Sabi ko pa sa kanya dyan at ang dahilan niya mga Marikoy nung bago ikasal daw kami hindi siya nag-propose. Di niya daw ako nabigyan ng singsing. Sa lahat daw ng ginagawa ko ngayon sa pamilya namin, deserve ko daw na mag-propose siya. Deserve ko daw na lumuhod siya sa harapan ko. Actually, dito pa lang sa pag-aalaga niya pa lang kay Jace mga Marikoy, sobrang na-appreciate ko na siya. Yun kasi sa aming dalawa siya yung matyaga na nag-aalaga kay Jace. Sa lahat ng ginagawa ko at gusto kong gawin, lagi niya akong sinusuportahan. Kaya sobrang thankful ko din kay Lord kasi binigyan niya ako ng isang Daddy Tano. Di rin ako sure kung makakaya ko lahat ng to kung wala siya sa tabi ko. Kaya nga pala kami ng mga kasama namin na mag-celebrate. So kasama namin si Jace at nakatulog siya kaya kinuha siya sa akin ni Daddy Tano. Kinuhat niya din si Jace mga Marikoy habang pauwi kami. Kadating naman namin sa hotel, nagising si Jace at nag-unbox na kami ng bagong bag. Wow. Di lang yung bag yung dahilan ng pag-iyak ko mga Marikoy, naiiyak ako dahil sa lahat ng magagandang nangyayari sa buhay ko. Tak 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 tak. Again.